Ang linis. Wow, ang ganda ng forest nila oh. Oh, lapot na. Pagkain ngayong araw. Inumin mo ng puro to. Thank you po. Ang tubig, ang lamig oh. Ganda nakikita oh. Unang araw pagpasok ng taon, ayan, pinaka perfect timing para mag-camping tayo, umulan. Happy New Year nga pala sa lahat ng aking mga subscribers. Sana mas marami pa tayong ma-discover na mga campsite. Ngayon lalabas ako dito sa Greenfield City para makadaan ako sa Calax. Hindi na ako nag-Cavitex kasi mas mahaba yung expressway na dadaanan mo kapag Calax. I mean, mas mape-prevent mo yung traffic. Nag-aaway pa yung dalawa. Ito yung Calax oh. Paglabas natin dito, konti na lang yung provincial road na madadaanan natin. Tapos lalabas tayo sa Silang, Cavite. Linis dito. Alright, ngayon nandito na ako sa Mendez. Ayun yung simbahan nila. Malapit na kasi ako sa campsite, so naghahanap ako ng bakery para may pang-almusal ako bukas. Sir, saan po may bakery dito? Sasakyan yun, yung Pajero ay nasa kanto. Apo. Nasa bandang kaliwa lang. Okay, sige po. Sa kaliwa ka tumingin. Okay po, thank you po. So dito yung bakery. Alphamart to. Kasi yung bakery dito sarado pa yata. Yung empanada. Yun na lang oh. Kung ito po, abot po hanggang bukas. Sige po, kunin ko na po yung tatlo. One way pala to. Buti na lang hindi ko pinasok ng todo. Ito yung Palokpok Elementary School. Then pagdating sa kanto kanan, ay so lahat ng daan nila bagong aspalto. Ano to? Simbahan. Ganda ng kulay oh. Ah, ito na. Bukid Pamana. Ito. So ito na yung Bukid Pamana na tarpaulin. Then private road pala siya. Sir, baka meron kayong mga pinagputulan ng kahoy para pwedeng ipangsiga. Bayaran ko na lang sana. Maya, Sige. nandiyan ka. Sige sir. Salamat. Pagkatong ha. Apo. Thank you po. So meron tayong madadaan ng konting lupa. Tingnan mo naman yung gate quality. Hello po. Sinama ko na lang po sa deposit po. Apo, sige po. 12 na po eh, okay na po yun. Ah, okay na po eh. Bale, dinagdag ko na lang sa deposit nyo. Ah, sige po. Thank you po. Pili na lang po kay sir, no? Ito po yung malapit sa CR sa akin sa main forest. Gusto ko po sana sa forest sir. Sige po, kasya naman po yung motor nyo po dun sa loob. Ah, sige po. Thank you po. Okay. Ang ganda dito. Ang linis. May pwede pang rentahan no. May mga tanim din sila at may camper. Ang dami nila. May swimming pool pa. Eto mukhang CR to. Wow, ang ganda ng forest nila oh. Tapos pwedeng sumampa dun oh. Ito na yung pinaka dulo niya. Dito, luwang dito. Okay dito. Dahil sa lamig dito, kahit di ka na magtanggal ng kapote, buti hindi ganun kainit yung kapote ko. Tapos maliit pa. So ito yung kapote. Hindi siya kalaki. Wala siyang zipper sa tiyan, hanggang leeg lang. So pagka itinago natin yung kapote, ganyan lang siya kaliit. Ayan, nandyan lang yan sa screen, sa left side, sa mga gusto lang.
Mukhang kailangan palang ilipat yung motor tsaka yung gamit. Tatamaan pala sa canopy. I-move ko na lang forward. Ngayon medyo makulimlim, no? Sabagay, umulan kanina nung umalis ako eh. Siguro papunta na yung ulan dito. Ngayon kung tag-init naman, okay lang kasi maraming puno dito. Nakalilim ka. Kaya kahit anong oras ka mag-setup, okay lang. Hindi ka mabibilad. Ngayon, nag-umpisa ng umulan. Buti na lang nakapagtayo na tayo ng canopy. At ihahabol ko lang tong tent para hindi na mabasa yung loob. Ayan, lumakas na yung ulan. Hayaan ko muna tong ganito. Total, nandito na yung outer cover niya. Waterproof naman to eh. Ayusin ko na yung upuan, lamesa, pati lutuan. Ayan, may lilim. Yung kulay pa naman ng lupa dito, brown. Kaya kapag nababad sa tubig to, maputik. Ngayon, unahin kong itayo ang upuan. Napundihan na ako dati ng mga light bulbs na ganito kapag nababasa sila. Ngayon, ninatras ko ng konti itong magnetic hook para kapag pumatak, hindi rekta dito sa light bulbs. Pero itong mga ilaw natin na dati natin ginagamit, basta naka-seal yung itaas niyan dahil yan kasi yung saksakan niya tsaka pindutan, make sure na fit siya para hindi pumasok yung tubig. Meron ng ibang camper na kadarating lang. 3 sasakyan sila. Tama-tama lang na tinalikod natin yung tent natin. Tapos, dahil may canopy, hindi tayo nakikita sa side.
Tapos pinark ko pa sa harap yung motor, so may konting aninag. Kumbaga, hindi man tayo totally naka-close, pero dahil maraming elements, kumbaga may motor, may ilaw, may tent, may canopy, hindi korektang nakikita as tao. Ngayon ay 2:19 PM na, tapos na akong mag-setup ng aking temporary shelter. Ang gagawin na lang ngayon is magigib ng tubig, tapos magluluto na ng pagkain. Napaaga tayo ng konti, no? Pero sikapin natin na mas mapaaga pa sa mga campsite para maaga tayong makarating. Bayaran na lang natin yung ekstrang bayad kapag nag-early check-in. Yung lakas ng tubig ah. Ang linis ng lababo na to. Makulimlim eh, no? Sindihan ko na. Eto rin. Ngayon magsasayang na ako. Ayan, kalahati lang. Ngayon, ipagluluto ko kayo ng chicken curry. Etong chicken curry na to, base lang sa mga nababasa ko, favorite ito ng mga foreigner na pumapasyal dito sa Pilipinas. Ito daw yung hindi nila makakalimutan. Nasasarapan sila kasi creamy siya eh. Napakasimple lang ng sangkap. At dahil ako lang mag-isa kakain, ito lang yung mga sangkap. Medyo mabuhangin lang yung mga patatas. So kailangan nating hugasan kaagad. Ngayon, hiwain ko muna yung mga gulay. Ito patatas, babalatan ko muna. Sa bahay pa lang, ibinalot ko na to para hindi ko na makalimutan. So, bumili ako ng maraming ganito. Madaling buksan. Tapos, silyado rin yung mga pagkain. Ngayon, hiwain din to. Paano ba to? Anyway, konti lang naman yung kailangan eh. So, hindi kasama yung buto. Ito namang isa. Okay, sa patatas at saka sa mga pepper, malalaki yung hiwa. Tapos yung carrots, malaki din. Ito naman yung manok na nabili ko sa palengke. Isang hita lang. Okay, para sa chicken curry, ito yung mga ingredients na kailangan. Ito naman yung asin, paminta, at syempre yung mantika. Then, tubig. Ito naman yung curry mix and fresh gata. Alright, simulan na natin. Alright, ang unahin natin, painitin ang kawali, tapos ilagay ang mantika. Kapag mainit na, ilagay ang patatas. At yung carrots. Pag napansin mong medyo lumambot na siya, set aside muna natin. After ng patatas and carrots, magigisa naman tayo ng bawang sibuyas at luya. Ito yung sibuyas, bawang, tapos luya.
So depende sa'yo kung papaanong pagkakahiwa yung mga ingredient. Merong iba, yung luya is durog. Meron namang iba, gusto mahaba ganyan. Siguro para hindi nila makain. No? So ilagay ko na yung manok ngayon. Haluin ko na para mapunta sa kanya yung lasa ng bawang sibuyas, luya. Pagkatapos, tatakpan. Oh, ang bango. Amoy adobo, nasunog yung toppings. Pag natansya mo, mukhang pwede na. Tansyahan lang kasi yung pagluluto eh. So ilalagay mo na yung curry powder. Yan, siguro pwede na yan. Tapos hahaluin. Tapos lagyan ng tubig. At takpan ulit. Meron nga pala akong chicken nor cubes. So hatiin ko to. Habang pinapakuluan natin, lalagay ko na yung kalahati. Yan. Iyo. Pwede nang lagyan ng gata. Ito yung nagpapasarap dito eh. Tapos paminta. At asin. Yung iba naman, patis yung nilalagay. So baka kasi sumobra. Asin na muna yung lalagay ko. Tapos haluin ko lang ng konti. I-reduce lang natin ng konti. Tapos takpan natin. Habang niluluto natin yung ulam, konting punas lang para hindi tayo natatambakan ng trabaho. Ngayon pa lang, no? Naamoy ko na. Check natin. Oh, lapot na. Pwede natin ilagay yung patatas at carrots. Sama na rin natin ng green and red pepper. Ang lapot na niya. Sarap na ito. Gamitan natin ng tong para mabaliktad yung manok. Para talagang make sure na maluto yung manok. Kasi hindi natin masyado na prito kanina eh. Dito lang siya bumawi sa pagkulo. May kulay na ang ating ulam. Tapos pakukuluan lang natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, oh, sarap. Kung naamoy nyo lang ang naamoy ko. Woo! Sobrang creamy. Nakaka-excite kumain yung sarsa. Tikman natin. Ayan o. Maalat siya. Siguro dahil sobrang napakulo natin siya, naging concentrated, ganun. Or pwedeng kulang sa tubig. Or baka sumobra sa powder. Pero dun sa lasa niya, mapapakanin ka talaga. Now it's the time para kumain. Ito nga pala ang aking pansandok dahil hindi pwede yung kutsara ko. Ito yung ating kanin. Uubusin ko to. Mukbang tayo ngayon. Ayan, ubos. At ako ay magkakamay. Sandukin na natin dito. Lagyan natin ng gulay. Sumama yung luya. Kung hindi kayo kumakain ng luya, siguro kahit huwag nyo na isama sa sangkap yun. Kaso baka mag-iba yung lasa. Iwasan nyo na lang. So, gawin nyo. Lakihan nyo yung hiwa ng luya para alam niyo na luya pala yung nakuha nyo. Kasi pag dinurog mo yan, parang bawang, makakain mo rin siya. Ayan o, tapos ibuhos mo yung sarsa ng chicken curry. Sa amoy niya, parang biryani eh no. Kulang na lang basmati rice eh. Oh, grabe yung sangkap. Ito po ang ating pagkain ngayong araw. Chicken curry with isang bundok na kanin. Ayan na, umuusok-usok pa. Sarap nakikita. Sabi ng asawa ko, tagalan ko daw ang pagkain. Mala mukbang ang style. So, hindi ko masyado kakat ito. Huwag kayong mag-skip. Sabayan nyo akong kumain. Tara, kain na po tayo. Ang sarap ng manok. Ang lambot. Ito yung puwet na manok. Umuusok ko. Ang lambot ng kanin. For best experience habang nanonood kayo sa camping natin, kung ano yung sangkap, gayahin ninyo yung paraan ng pagluluto. Pagkatapos, yung kanin,
bumili kayo ng Coco Pandan para yung lasa nung nakakain ko ngayon, natitikman nyo rin. Pati yung part ng manok, pati yung brand ng sangkap. Kaya hindi mo masisisi yung mga foreigner na pag natikman nila to, hindi nila makalimutan. Kasi healthy naman siyang kinakain dahil manok to. Tapos may gulay pa. Ang simple lang pala niyang niluluto. Pero yung lasa, ang sarap. Ganun lang pala siya. Tapos isang hiwa lang ng part ng manok. Okay na. Para sa isang tao, sobra pa. Sariwa yung manok na nabili ko. Ang lambot, oh. Sobrang nakakagana. Hindi na kailangan ng sausawan. Sakto ang timpla. Kapag may kanin. Manok. Ang linamnam. Tapos yung patatas, sumakto pa yung lambot. Tsaka malaki yung hiwa, kaya sarap niya kainin. May dalawang hiwa pa. Pwede sa 2 tao pala yung niluto ko. Ganun lang pala sa kasimpleng iluto. Dito pa tayo sa camping nagluto. What more kung nasa bahay ka, di ba? Ito yung pinaka perfect na part ng manok na gawing chicken curry. Pwede rin yung pakpak. Parang nakulangan lang ako sa anghang niya, eh, no? Nakakabilaukan yung yung kanin. Ang lapot kasi. Isang subo na lang to. Luto hanggang loob. Oh. Ingat. Ubos. Sarap. Sana nabusog din kayo sa aking pagmumukbang. Sarap uminom. Ang aga ko natapos. Early dinner ako ngayon. Pero late lunch. Magpapagutom lang ako ng konti. And then, mamaya, mag-hot pot tayo. Daming camper ngayon, kabilaan yung katabi ko. Dala ko nga pala yung hammock na binigay sa akin ni Kuya Mau. Kahit medyo umuulan, subukan lang natin. Ngayon ko pa lang ito bubuksan. Paano ba yung tali nito? Kabilaan siya, eh. Okay, ito yung tali niya. Tapos yung mismong duyan, ito yun. Okay, so ganyan siya kahaba. Mukhang dito tinatali. Ayan sa dulo. Paano to? Bakit may butas-butas siyang ganyan? Pasubo yata ka. Abutin yata ako ng gabi. Baka pagtali ko, malaglag ako, maraming makakakita. Search ko muna kung paano. Ayun, pinanood ko yung video ni na Mau Manikis. Gamit nila yung hammock. Meron siyang karabiner. Ayun, May kasama kaya to? Wala eh. So kahit pala anong gawin natin, di rin natin mailalagay ito dahil kailangan pala ng karabiner. Wala akong maalalang may karabiner doon sa bahay na kasama to nung pinadala niya. Kaya pala yung lagayan niya ganyan. Kasi karabiner yung iuhok mo dyan. Sige, hanap ako ng karabiner sa Marina Arcade doon sa amin. Sa mga mahilig mag-hammock camping, perfect itong spot na to. Bukas ipapakita ko sa inyo yung kabuuan
ng campsite na to. Kasi meron pa dun sa kabilang side, purong grass siya. At kung ayaw nyo ng maputik na ground, pwede dun. Kulang pala ako ng pyesa. Dinadala ko pa. Oh, ganda dito. Yung mga puno, sarap nakikita sa mata. Gusto nyo bang makita? Pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan kaganda yung nakikita ko. Sobrang payapa. Alam mo yung nasarap sa pakiramdam pag katatapos lang umulan tapos nasa forest ka. Grabe. Sobrang lamig dito. Parang nasa Baguio. Tapos, ito sana yung pinaka-angkop na pagkakataon para mag-bonfire. Ngayon, nag-chat ako sa page ng campsite na to at tinanong ko kung meron silang available na pang bonfire, yung mga kahoy. So, sakto meron. 60 pesos lang, oh. Dadalhin daw dito, iniintay ko ngayon. Ayan, ito yung mga kahoy. Pero malalaki nga lang yung mga putol. Pero pwede na to. Lagay ko dito para hindi na mabasa. Sobrang lamig dito. Kailangan mag-init muna ako ng tubig para hindi ako sobrang ginawin pag nagbusa ko. Ngayon, mag-iinit na ako ng tubig. Yan, dinamihan ko na. Sobrang lamig dito. Ito na lang yung balding gagamitin ko. So, ibubuhos ko kaagad yung mainit na tubig na yan dito. Dadalhin ko na dun sa CR. So, kahit na ito lang yung tubig ko, okay na to. Kasi tipid naman akong maligo eh, lalo't sa outdoor. Iba yung ligong bahay eh. Ayan o, yun yung masarap po. Yung may apoy na ganyan. Habang naghihintay ako ng mainit na tubig, may prutas nga pala ako dito, no. Unahin natin yung grapes. Oh, kain tayo ng grapes, oh. Ang tagal pa to. Tama-tama yung luluto nating hot pot mamaya. Ready ko na yung damit. Ayan na, kumukulo na. Alright. Ang lakas. Ayan, bubuhos natin dito. Oh, init niyan. Yun, oh. Pwede na, warm. Okay, kabilaan yung CR nila. Yung sa lalaki, dito sa left side. Then, ito yung lababo. Sa likod niyan, puro mga pang babae na. Yung CR nila dito, ang bakod is zero. Yung shower nila walang ulo. Tapos ayun yung gripo, yung shower and toilet magkasama. May balde naman and tabo. And then pagdating sa pintuan, may lock naman. Okay, ito nga pala yung ating midnight snack. Inisang balot ko na lang para isang bitbitan. Ito yung aking noodles, pechay, mga toppings. Buti malamig dito kasi dapat nakarep to eh. Mushrooms, soup base. Siguro hahatiin lang din natin to. Tapos ito naman yung mushroom. Syempre hindi kasama to. So puputulin natin. So itong lahat ay pakukuluan lang natin. Ilalagay ko na yung mga sangkap. Then ilagay ko na tong soup base. Yan. Konti-konti lang. Yan. Para may kulay na. O, nung nasa China ako, ganito yung amoy ng mga pagkain nila. Lagay ko na rin yung toppings ng noodles dito. Ihuli ko na yung noodles kasi madali namang lumambot yun. Uy, napaka-colorful mo naman. Kung wala akong chopstick, meron naman akong tong. Yan, kumukulo na. Parang yung sa mga restaurant na kinainan namin, kumukulo-kulo ng ganyan. Nakakagana siyang kumain kasi yung mga kasama mo, nag-uunahan kayo dun sa meat. Ngayon, nalagay ko na yung noodles. Oh, di ba? Parang yung mga nakikita natin sa commercial. Oh, ganyan yung toppings. Tapos bumubula-bula pang ganyan. Pag lumabot na yung noodles, pwede na to.
Perfect na pang midnight snack. Lalo na sa mga naka-duty sa bahay. Tapos pang gabi. Eto. Nausok-usok pa. Nabili namin ito. Isang set siya, pang hot pot. Meron siyang kasamang noodles na walang flavor. So, yung dinala ko may flavor lang. Pero kahit na yung plain lang, tapos soup based lang, okay na to. Huwag nyo lang masyadong ibubuhos lahat kasi maanghang siya. Ito, seafood yung lasa. Oh. Legit yung kanyang mga toppings. Masarap yung mga toppings niya. Gusto ko. Huwag lang sobrang anghang. Nakakaubo. Meron sa laman, oh. Yun, oh. Hindi siya lumalamig kasi iniwan kong naka-on yung kalan. Yun nga lang, yung noodles, sobrang lalambot. Grabe, ang konti lang nung nilagay kong soup base. Sobrang pulang-pula na nung noodles. Kain. Lakas ng hangin. So, advice ko lang sa iba, hindi porket maraming mga camper ngayon dito, huwag kayong papakampante sa mga gamit ninyo. Ilak nyo pa rin hanggat maaari. Okay, hindi na ako makakapag bonfire. Iba yung weather dito, grabe. At least, kahit papaano, na-feel natin yung malamig na pagka-camp. Kasi talagang seryoso ako dun sa balak ko na mag-camping sa Baguio tsaka Mountain Province. Malupit yung klima dun. Alam nyo naman, payat ako, di ba? Mas madali akong lamigin. Mapatay na ako ng ilaw. Oo nga pala, itong light bulbs natin, ito pa rin yung battery na ginamit ko sa last camping natin. Nung last camping, 12 hours naka-on. So hanggang ngayon, hindi pa siya nalolobat. Although, hindi siya ganun kalakas na. Pero still, di ba? Kita naman siya. Hindi naman to para makakita ka eh. Andito lang to for aesthetic. Kulang itong kumot ko. Pero buti, hindi na ganun kalakas yung hangin dito. Lamig ng kamay ko. Siguro naman sa Baguio may nabibiling yung sinusuot sa ulo, jacket siguro, pwede na yung makapal na jacket. Tapos kapag matutulog, may cover pa to, di ba? Sara ko na lang. Kaso hindi na masyado mahangin, kaya mukhang okay na to. Alright guys, good night. Ay, lamig. Lamig dito. Sobra. Kala mo, may paparating na ulan eh. Hangin lang pala. Kala mo mabagyo dito. Kahapon di naman malakas yung hangin. Sa pangalawang camping ko, may ilaw pa rin yung light bulbs natin. Ayun oh. Grabe. Hindi pa ako nagpapalit ng baterya. Solid no? Sulit na rin. Alam nyo, habang kumikilos ako dito, nanginginig yung kamay ko. Sobrang ang lamig oh.
Para kung pinasok sa yelo yung kamay ko. Mukhang mahirapan akong mag-init ng tubig ngayon kasi yung hangin papunta dito eh. Kahit pa paano naharang yung hangin pero may lumulusot pa rin, ayan oh. So naghanap ako ng pwesto kung saan ko ilalagay yung lamesa para hindi masyado nahanginan yung apoy. Sige po. Thank you, sir. Thank you po. Nice to meet you po. Ay, thank you po. Followers niyo po kami. Thank you po. Thank you po. Kami din pwede. Kapicture ka sa Sige po. Bayan, Tara, Thank you po. thank you po. Daw nakakadalawa ka na may bayad na dapat yan. Singilin mo, sir. Siguro, atras ko na lang ng konti. Hindi naman tayo magluluto eh. Mag-iinit lang naman tayo ng tubig eh. Pwede ngang alisin ko tong upuan. Lalagay ko sa side. And then, iatras ko to. At dito na ako upo sa may tent. O, diba? Para kahit papaano, may ganito. Tapos nandito yung apoy. So, hindi masyado rekta. Ayan, panoorin nyo lang yung process ha. Sa mga first time lang gagamit ng Mokapat. Natuto lang din sa mga nagko-comment. Kaya malaking bagay na nandyan kayo. Kailangan brushin muna yung ilalim ng grinder. Para hindi umalo dun sa bago nating isasangkap. So yung nag-comment sa akin dati, mas fine pa daw dapat yung coffee bean. So, gagawin ko. Babawasan ko yung clicks. Gagawin nating 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dati kasi 14. Ilalagay na natin yung coffee bean ngayon. Yan, mga ganyan lang. Pabrushin nga pala natin to kasi nandito pa yung dati. So kahit hindi mo na hugasan to, no? Kasi hindi naman to nababasa eh. So, lagay natin sa ilalim. Dito mapupunta yung dinurog mo. Ang tatak nga pala nito is JLD tool. Itag ko na lang to sa screen na sa lower left yan. Kasi ito, maganda kasi na-try ko na, tsaka legit siya. Ayan. Madali siyang gamitin. Habang nag-iinit ka ng tubig, nag-grind ka ng coffee bean. Yung iba, iniikot nila to para masabing tapos ka ng mag-grind or mapino na lahat ng coffee bean. Ako naman, gagawin ko pag ganito. Ayan. So pagka tinanggal mo tong takip, ayan, wala nang coffee bean dyan. Lahat ay napunta sa ilalim. Ayan na siya ngayon. Mas mapino siya. Pwede pa siyang ipino pa. Kumulo na yung tubig. So ilalagay natin yan dito. Hanggang dun lang sa copper. Ngayon naman, ilalagay itong strainer. Then ilalagay itong kape. Sabi nila, wag ko daw pitpitin. Lagay ko lang. Pagkatapos, wag natin lagyan ng tubig to. Rekta na natin dito. Ay, mainit pala. Ayan. Tapos, ang sabi nila, pinakamahinang apoy lang. Ayan, lagay natin dito. Ayan, para maipakita ko sa inyo. Ayan. So, habang naghihintay ka na lumabas yung kape dyan, i-brush mo na tong grinder. Para next time, malinis na, di ba? Pinaangat na. Ayan na. Wihi. Ayan, oh. Purong-puro. Kaya gusto mong magising talaga, inumin mo ng puro to. Pagka tumatalsik na siyang ganyan, ibig sabihin, paubos na siya. So, yan na yung pinakasagad niya. And then, isara mo to. Tapos, ibuhos mo na dito sa tasa mo. Yan. Tsaka mo lagyan ng sugar na stevia. Ito, ang isang pack ay katumbas ng 2 teaspoon ng sugar. Mas healthy daw ito. Tapos, yung creamer. Siguro dapat lagyan ko muna ng tubig eh, no? Yan, mga ganyan lang. Tapos, yan. Tsaka magkape at umupo sa harap ng iyong motor. Nakalimutan ko nga pala. Meron nga pala tayong empanada, pero tikman ko muna yung kape. Ah, ang pait. Dito ko nilagay yun eh. Ito. Sana pwede pa.
Mukhang pwede pa to. Unang kagat, tinapay lahat. Sarap ng empanada. Promise, pwede pa. Masarap siya. Kapag magka-camp nga pala kayo dito, daanan nyo yung nagtitinda ng empanada na yun. Masarap. Meron din siyang tindang lumpia, kaso hindi naman pwede kinabukasan yun. Hindi ito mabilis lang lumamig yung kape. Tsaka maganda dito, nami-maintain nila yung cleanliness, katahimikan. Mukhang dito nakatira yung may-ari ng lupa. Pwede siya sa mga pet, sa mga bata, may playground sila. Pwede rin sa mga teenagers kasi mayroong akyatan doon. May enjoy din nila. Then may swimming pool pa, then yung tumatalon, yung may bilog na ganyan, tas pwedeng tumalon-talon yung mga bata doon. After ko mag-almusal, libutin natin and then saka tayo maglikpit. Okay, ngayon magsasapatos ako kasi pilibutin natin itong campsite para may idea kayo kung anong meron dito. Kapag ka maglilibot, kailangan naka-shades. So nilalagay ko lang sa balot para hindi masyado ma-damage. Although marami ng gasgas to. Pero syempre, kahit naman bumili ako ng bago, magagasgas din ulit kaya hindi na ako bumili ulit. Kasi ganun talaga eh. Part siya ng adventure, magagasgas talaga. Okay, ito. Nice, di ba? 150 lang yan. Pero nag-iiba kasi yung price nito eh, depende sa demand siguro. So lagay ko na lang sa screen ninyo. So lahat ng mga ginamit ko nga pala sa pagka-camp, maging sa sa motor, yung accessories, nandyan yan sa lower left side ng screen niyo. Pindutin niyo yung screen kapag naka-cellphone kayo. Lalabas doon parang yellow basket sa TikTok. Lahat, as in lahat, pati ilaw, lutuan, helmet, pati nga yung suot ko eh. Kaya check nyo na lang para din na kayo mahirapan maghanap. Alright, unahin naman natin yung paglilibot dito banda sa tent. No? So ito kasi yung pinakadulo ng campsite. Ito yung tinatawag nilang forest na part. Ayan, pwede silang umakyat dito. Ayan, yung bata nasa taas ngayon. Ito pambata talaga eh kasi itong daanan na to is pwedeng gumanyan-ganyan yung mga bata, mag-balance, and then ayan, ginaguide siya nung father niya para umakyat dyan, and may tali naman siya, so guide nyo na lang yung mga bata pag aakyat sila dito para hindi sila mauntog, galimbawa yan. Then may platform papunta dito, to hawakan niya to, yan, tapos magbabalance siya dito, then ito platform ulit. Tapos, magbabalance sila dito. Pwede rin sa adults. Try nyo. Then, bababa sila dito. Then, merong mga gulong-gulong doon na gaganon-ganon sila. Or, pwede namang sumampa sila dito. Ayan. Pwede silang magmawi-mawi dito, no? Ayan, no? Di ba? Yung mga adults, pwede rin umakyat dito para dyan sila tumambay. Parang sapot ng gagamba. Pwede dyan sila umakyat sa net, kagaya ng mga ginagawa ng mga bata. Meron ding hagdanan. Ito. May net naman, so hindi sila lulusot dito. Then, ito naman yung place ng pagbo-bonfire. And ito, favorite ko yung mga ganito eh. Enjoy. Tapos puno yung nakikita mo sa harap eh. No? Pwedeng rentahan to. Itong mga kwarto dito. May mga pangalan bawat rooms. Ito, Daniela. Tapos ito yung pwedeng rentahan. Laking bahay nito. Ito, Miguel. Meron pa silang apakan dito. Meron pa silang alagang ibon. Ay, may alaga pala silang ganyan. Ito pa yung isa. Bakit hindi siya gumagalaw? Nice. Mukha siyang dinosaur eh, no? Pag isang grupo kayo din, umulan, no? Ayan, pwede kayo dito. Ayos to. Ay, ganda. Sa entrance ng swimming pool, may shower. Then, ito yung swimming pool nila. Kaso sa lamig kasi ng panahon ngayon, ang tubig, lamig. Dito naman yung mababaw, pang kids. Hello, sir. Good morning. Ganda ng setup mo, sir, Taksoy. Aesthetic, pati plato. Kabagi pa ng galing. Tagal nga dumating yan eh.
Oh, sa Baguio maraming ganyan na makahoy-kahoy. Ashtray pa nga meron eh. Natawa si Sir sa ashtray, alam kasi niya eh. Sa drone shot, nakita natin may mga tanim. So ito yun. Hindi ko alam kung nung tanim to, parang cactus eh, no? Ganda nakikita, oh, isang hilera sila. So yung mga katabi natin kahapon, lumipat sila doon. Mas maganda nga naman dito kasi tignan mo yung ground, di ba? Naka Carabao grass, may Christmas light pa dito. Ang ganda, oh. Ito naman yung nadaanan natin kahapon. Pwedeng rentahan din kung gusto mo nang nasa bungad ka. Ito hindi ko alam kung pang renta to, no? Ayun yung entrance. Mukhang ito yung bahay ng may-ari. Then meron silang coffee shop dito. Ito yung sinasabi kong pwede mag-camp din. Tas puro mga damuhan din dito. May CR din dun sa dulo. Tapos ito yung sinasabi ko, pwede yung mga bata na tumalon-talon dito. Hanggang ngayon, pwede pa siya. Alright, so nailibot ko na kayo dito sa Bukid Pamana. Balik naman tayo sa ating temporary shelter para makapagligpit na tayo. As a content creator, bago pa ako mag-announce sa video na magliligpit na ako, medyo binawasan ko na yung mga gamit ko. Para kapag nagliligpit, yung camera na to is hindi siya naka-steady ng matagal. Kumbaga ngayon, konti na lang yung ililigpit ko. So yun, ililigpit ko na yung mga obvious na gamit natin ng mabilisan. Let's go! Magbabayad muna ako dito ng balanse. Sir, magkano po yung balanse? Okay na po to, sir. Thank you po. Yung kahoy pa nandun sa... Pwede po ba magdikit ng sticker dito, sir? So, yung nagsuggest sa akin dito sa campsite na to, mag-iiwan ako ng... dadamihan ko na. Ng sticker. At kunin mo na lang dito. Pag napanood mo to. Thank you po. Hindi ko na po alam yung pangalan, basta alam nyo na po yun. Pag napanood po niya yung video. Bye-bye po. Thank you. Para naman sa rate ng campsite ng Bukid Pamana, ito po, i-flash ko na lang sa screen ninyo para kompleto yung detalye. Okay, uuwi na ako. Sa garahe naman tayo mag-outro. Alright. Alright, safe tayo nakauwi. At bago ko tapusin ang ating vlog, eto nga pala yung sinasabi kong motor sa inyo. Nakuha na po natin yung bagong Suzuki Raider Pro. At sa ngayon, pinalitan na natin yung kanyang headlight dahil alam nyo naman, yung gauge naman dating nakataas. Ngayon naman, nilagay na natin sa likod ng visor. Pagkatapos yung signal light ay inalis na natin, sinama na natin dito. Ayan. Pagkatapos yung likod naman, tinanggal natin yung signal light na nakalabas dito. Tapos ito yung tapalodo ng RFI. At sa next camping naman natin, abangan kung saan ulit. Alright, thank you guys.